Evening po, Bishop. Good evening po. God bless po. Ha? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online and newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, bear your word, to share your word to others. Thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening, morning, brothers and sisters in Christ. Ngayong gabi, umaga, maghahatid po sa atin ng magandang balita ay si Sister Emily. Yes. Good evening, Sister Jessica. Good evening, Bishop. Good Good evening po, Ate evening, Emily. brothers and sisters Ano po? in Christ family. Nahirapan ako, Sister Jessica, makapasok sa aking sa Zoom, sa sa internet ko. Luloko-loko Mm. ako. Anyway, so kaya ating pag-uusapan po ngayon, brothers and sisters, Sister Jessica, Bishop, ay yung tungkol sa human frailty. So, kung malalaman ho natin ang ating human frailty ay lahat ho tayo meron yan. Wala hong exempted dyan sa kahinaan ng ating pangangatawan o ng ating kalooban, ng ating damdamin, nangyayari po yan. Ngayong gabi, pag-aaralan ho natin kung paano ho natin ma-overcome ang mga bagay na ito. So, ano yun ho natin, ang buhay natin o ang full life natin ay hindi ho nawawala ang trouble, ang hardship, ang pains, ang tribulations, na nagkakaroon ng konting hindrance para may pagpatuloy natin ang pananampalataya natin. O ang ating faith ay mas lumakas o mas tumibay. Mamaya patitibayin ho natin yung ating mga faith. So gusto ko lang muna magbigay ng konting background sa tatalakayin natin. Kagaya ng sasabihin ko, ang isang human frailty ng tao ay ang number one ay ang physical weakness. Meron tayo, Sister Jessica, ayun. Physical weakness. Pag sinabi ko natin yung physical weakness natin, dito ko natin sinasabi yung panghihina ng katawan natin, yung health natin, yung strength natin, ito po ay naglalaho. Hindi naman naglalaho. Sabihin natin nawawala ng hihina. Halimbawa ho siguro niyan, pwede natin sabihin, despite of frailty, he continued to work. Parang, halimbawa tayo, despite of our frailties, kailangan ho natin magtrabaho, kailangan ho natin maglinis ng ating bahay, kasi otherwise, kung hindi ho natin gagawin yun, dudumi naman ho ang ating kapaligiran. So, yun ho yung sinasabi natin na kailangan ho natin makita ang ating physical health dito, naway parati ho ito magtuloy-tuloy. Yan ho ang number one na sasabihin natin human frailty ng tao. Number two, so Jessica, number two, moral weakness. Marami ho tayo niyan. Ang moral weakness, marami ho niyan. Pwede natin sabihin yung mga relationships natin, yung ating mga greed, greed, nawawala ho ito dahil gaano man karami yan, nawawala yung ating mga bagay-bagay na yan kapag tayo ay pinanghinaan, no? Selfishness, karamutan, poverty, ayan, mga human frailty ho yan na nakakapagpahirap po ng ma-maintain natin ang matibay na pananampalataya natin sa Panginoon. And number three, Sister Jessica, tatlo lang naman yan eh. So age. Pag sinabi natin ng age,
pwede rin po natin sabihin ng human frailty ito. Bakit po? Kasi, dinidescribe ito paano yung ating katawan ay gradually nawawala ang inbuilt o built in health natin, yung mga reserves natin. Bakit ko nasabi yon? Kung titignan natin sa letter A, vulnerable tayo to being dramatic. Kung naobserbahan mo ninyo, kung meron kayong mga kaibigan, o mga nanay, o mga ano, kami ako, naobserbahan ko to, masyadong madrama na ho kapag ikaw ay isang senior citizen na. Nagiging vulnerable na tayo sa pagiging dramatic. Hindi ka lang matawagan ni anak, nagiging madrama na tayo. Hindi lang nasunod ang gusto mo. Vulnerable na ba tayo sa nasasaktan na yung damdamin mo samantalang hindi naman dapat, 'di ba? Parang mga nang gano'n ang mga nangyayari kapag ka age na. Or letter B, sudden changes in health. Ako, subok ko to pagka nagbabago ang health ko. Pero I praise and thank God na maayos pa naman po yung aking faith. Although dumarating pa rin naman yung mga moments na hindi ko na ho masabi kung ako'y pinanghihinaan pa ng faith. Kasi di ba, Bishop, pag 72 years old ka na, wala na masyado sa isip mo yung panghihinaan ka pa dapat. Dapat nga, palakas pa ng palakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pero, yan ay dumarating sa buhay ng tao. Mapa-senior citizen ka man o hindi, tayo po ay vulnerable sa pagiging dramatic. Hinalimbawa ko lang po ang senior kasi talaga naman marami sa senior citizen ang nagiging dramatic na. Mamaya, dagdagan natin yun. Or sudden changes of health. Pag nagbago nga yung ating katawan, nadadamay na ho ang lahat ng yan. So bakit pinili? Kung bibigyan ko kayo ng halimbawa sa John 9 verse 3, nag-usap-usap yung mga disciples ni Jesus Christ. Sabi ng disciple niya, ng isang apostle niya, sabi, bakit kailangan yung mga tao ito? Why such people were born that way? Yung blind man na nagkaroon ng healing, di ba ginamot ni Jesus Christ yung kanyang bigla siya nakakita. Bakit sinabi nga ng mga apostles, bakit kailangan magkaroon ng mga inborn defect ang mga ganong tao? So, halimbawa natin sa panahon natin ngayon, bakit nagkakaroon ng mga autism, ng mga bata, o nagkakaroon ng mga, i-generalize na lang natin. Yung mga ako, pwede ko halimbawa yung aking apo, sabi ko, bakit kaya si BC merong defect, parang ganun. Pero, kung aanuhin natin, sabi kasi, pag tinanong natin yan, kasi it is a plan to demonstrate His work in them and to bring glory to Himself through their weakness. Para bang ganun ba? Kailangan makita yung work ni God sa atin. Kailangan makita ng tao yung trabaho ni God sa atin. Para bang despite of our faith, despite of ako'y bulag, ako'y bingi, ako'y pilay, o hindi makalakad, pero nag-glorify natin si God sa ganun kasi unknowingly minsan hindi ho natin alam, nabibigyan ho natin ng inspirasyon ang mga tao sa mga pinagdadaanan ho natin, mga karamdaman ito. Kaya isang bagay yun na nakapagpalakas po ng ating mga kalooban. So, meron ako magbibigay sa inyo. Magbibigay ako ng mga halimbawa sa Bible na medyo niresearch ko ng konti na nakakasuffer ng mga human frailty. Number 1 po si Eve. Si Eve, oo, si Eve, yung asawa ni Adam. Adan. Tama ba, Bishop? Oh, si Adam and Eve. Si Eve. Si Eve na, kasi she was sentenced to a life of sorrow and travail in childbirth. Kung makikita natin dito yung kanyang kahinaan. Mahina si Eve dahil sabihin natin nagkasala siya, disobey niya yung gusto ni God. So parang ano ang naging human frailty niya.
nahirapan siya. Baga ano, di ba, sinabi yun, ano yun sa childbirth niya, na kaya tayo ay nagkakaroon ng mga sufferings sa childbirth. So number two, si Samson. Si Samson, nakita ko naman ito, ni-research ko si Samson. Yung mga Philistines daw, na-notice nila na ang weakness ni Samson ay sa kanyang lustfulness. Masyadong lustful. Punong-puno ng lust si Samson. Kaya ang ginawa nila sa mga Philistines, kumuha sila ng babae na pwedeng i-seduce si Samson. At ito nga po ay si Delilah. So nalaman nga ng mga Philistines na ang strength pala niya ay nandoon sa buhok niya. So ano nangyari? Siguro napanood naman natin yung mga ibang nangyari na yan. So yun ang mga frailties ni Samson. No? Pagka makikita natin, mahina ka sa ganun, yun ang nangyayari. Si Ruth, number three ko dyan si Ruth. Although gusto ko lang ang story ni Ruth. Pero siya ay isang Moabite na babae na 2 beses na nakapag-asawa. So siguro palipat-lipat siya ng lugar. Ikaayos na lang ni Bishop po yan mamaya. Palipat-lipat siguro siya ng lugar. Culture. Sabi natin yung culture niya ay nahihirapan siya. Pero wala tayong magagawa, ano? Kung sakali ba frail si Ruth, ando naman yung kanyang kalakasan nung siya ay ginaguide ng kanyang mother-in-law. Tama po ba, no? Mother-in-law niya. Si Saul, fear. Lakas ng fear niya. Samantalang ando naman ang assurance ni God sa kanya na you will be the king. Ikaw ay magiging isang hari. Kaya lang, ang root character ni Saul, yung root flow niya, meron siyang self-exaltation, tsaka self-deception sa kanyang sarili. Even better nga, pagka ano nga pati si God, para bang tinitingnan niya na mas mataas siya. Diba, ito ba si Saul, ito ba yung naging Paul? Number five, si David. Si David, the record of lust. Ito naman ang frailty ni David. Siya ay puno-puno ng lust, murder, rebellion. So David had to face the consequences of his sins. Kahit na nagrepent siya, naaalala pa rin yung kanyang mga kasalanan na naputol sa kanyang connection kay God. Pero meron naman pong story yan na kanyang pagre-repent at sa kanyang pagbabalik sa loob kay God. Okay naman po. Nangyari naman po at nagkaroon, nagkaroon siya ng solusyon. Parang nagkaroon sila ng reconnection ni God or reconciliation. Tapos po ang last po si Solomon. Si Solomon kasi nung nakita ko, isa rin pala itong napakahina ng pagkatao niya. Kasi marami, puro mga forbidden women ang kanyang napupunta sa kanya. Kaya kung baka ano nabasa ko ay siya ay nag-asawa ng 700 times. Tapos 300 naman po ang mga concubines doon. So mamaya pag-aralan ho natin kung ano yung mga frailties ng buhay natin. Mamayang gabi pag nilaya natin, saan ba ako mahina? Saan ba ako kailangan baguhin ni Lord? So bibigyan ko kayo ng konting tip kung paano ho natin ma-overcome ang mga frailty na ito in a biblical way. Ayan, number one, welcome criticism. Hindi po mawawala yan. I-criticize at i-criticize po tayo. Mapa ibang denomination, mapa sa simbahan. In fact, pati kamag-anak natin, mararanasan ho natin yung tayo ay nakikriticize. Pero syempre nga, no, wala ko tayong magagawa doon. Basta let's stand firm na tayo ay i-welcome natin ang criticism. Number two, take a stand for Christ. So pag criticize ka, tapos you will stand for Christ, wala naman siguro pwedeng humadlang sa iyo, di ba? Kaya alam mo na kay Lord. Kaya hayaan mo nang yung mga in the past, di ba? Mga sisters in the past, ay ano yan eh. Ay, born again yan eh. Ay, ano yan eh.
Katoliko sarado, dekandado, pero wala naman ng utak. Hindi naman makapag-memorize ng mga Bible verses kumpara sa mga ibang sekta. Yan ay kahinaan ho natin. Ano po man din po, no? Makamemorize man tayo o hindi tayo makamemorize ng verses, basta let's stand firm. Let's stand by God always. Take a stand for Christ always. Number 3, resist evil. So kung mahina ho tayo doon, umiwas ho tayo sa evil. Halimbawa, medyo gagawin ko na lang mababaw, ano? Kunyari tayo ay natutokso. Gusto mong mag-shopping, hindi naman natin kaya. Medyo pumose na muna tayo kasi isa ko sa mga evil material things ng mundo yan eh. Yung matutokso ka bumili nito, hindi mo naman kailangan. Matutokso ka pumunta dito para sa mga lalaki. Matutokso ka pumasok sa mga, sabi nga nila, mga ilaw na kumukuti-kutita. Yun, medyo mahina ho tayo sa mga ganun bagay. Pero, meron naman ho solusyon parati. Kung titignan ho natin yung number 4, do good deeds. Yan, parati na sinasabi ni Bishop yan. Do good deeds. Kapag tayo po ay nasa brink ng temptation, tayo po ay natutokso na ng evil spirits na ito, ay gumawa na lang tayo ng mabuti. Kaya sabi, ulitin ko lang yung sabi ni Bishop, punta sa kapitbahay mo, magpagkwentuhan ka, kamustahin mo. Pero wag naman kayo magmamarites kasi hindi ho naging solusyon yun na pagbabago o para ma-overcome natin ang human frailty. So number 5, pray with confidence. Puro naman ho, marami na sa atin ngayon na nakakapagdasal with confidence. So number 1, kailangan ho natin yan. Magdasal tayo galing sa puso. Magkaroon tayo ng quiet time. Magkaroon ho tayo ng date with Jesus Christ. Tama po yun kahit saan, kahit anong oras, kahit saan lugar, mapakwarto mo, mapasala mo, mapabathroom mo, pwede mo siyang kausapin. Pero mas maganda siguro kung magkakaroon po tayo ng talagang quality time para sa Kanya. I hope and I pray na mamaya pag nilayan po nyo yan at magkaroon po tayo ng quality time kay Lord. And number 6, commit your life. Commit your life to God. Marana, no, lalo na ho tayo mga nasa dapit hapon na. Iko-commit na ho natin yung ating buhay natin kay Lord. Baka rin ng kabataan natin, isa sa mga nagiging mali niyan, ang pinagdaanan natin. Kasi ganyan din naman ako noon. I mean, I know God, pero hindi yung talagang buong-buong priority o buong-buong commitment na ibibigay ko sa Kanya. Yun ang aking isa sa mga frailty ko. And number 7, accept God's promises. Pag sinabi ni God na John 3:16, love God with all your heart, with all your, parang mga ganun, di ba, Bishop? Yan, kailangan mag-aral ako, mag-memorize na ako ulit ng ating mga Bible verses. So, pag sinabi ni Lord na ganun, and all good things shall happen to you for the glory of God. Sa Romans ho yata yun. So, kung ano man ho yung promise niya, panindigan, ano may, hawakan natin. Hawakan natin. Ngayon, kung nag-aantay tayo ng signs, bigay ako ng halimbawa ng sign. Pinag-usapan namin si Sister Jessica to. Tapos si Sister Jessica, alam mo, meron ako isang desisyon na hindi ko malaman kung itutuloy ko o hindi. Tapos nakita ko sa billboard, sa EDSA, do it. So, nung sinabing do it, parang I take sometimes signs na nangungusap si Lord. Baka sabi niya, siguro okay to, baka pwede, no? Pero parati ho natin sasamahan ng panalangin. Parati ho natin sasamahan ng paghingi ng tulong sa Panginoon. Lord, ano ba gusto mong gawin ko? Lord, paano ho ba ito? Lord, gagawa ho ako ng malaking desisyon. Tulungan mo ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin. And hindi ko na to nasama sa number, hindi ko na sinabi sa last ko, pero pwede ko sabihin yung persistence. Persistence. Pag sinabi ko natin persistence, it is a huge, malaking susi po ito
para ma-overcome natin ang itong mga priorities na pinagdadaanan natin. So, with that, Bishop and my brothers and sisters, with that, may God be praised. Sa inyo na po, Bishop. Purihin ang Panginoon, ha? Thank you, Lord. Kay Sister Emily. Salamat din po. Sa aming human frailty, Lord, yung nag-glorify ka namin because Yes. you are our strength, no? The Lord is our strength. May ginawa po kung ano eh. Mag-share po ako, no, tungkol sa sharing ni Ate Emily. Tapos yung mga gustong pumasok, mag-share, no? Kahit na 3 minutes o 2 minutes o whatever. At may tanong kayo, tuloy lang po nyo, no? May sinulat po ako, maliit na pamphlet lang, no? Ano lang to, mga 58 pages, no? Yan. Ang title po nito, An Overview of the Christian Faith, no? Tungkol po ito sa biblical counseling. Tinitignan natin ang lahat ng bagay from the perspective of faith. Yung sinabi nga ni G.K. Chesterton. Ewan ko kung kilala niyo po yun. No? Sikat na po yun, writer noon, nung 20th century. No? Dati po siyang hindi naniniwala sa Diyos, tapos na-convert siya sa Katoliko. Ngayon po, tinatalakay na kung magiging saint siya. No? G.K. Chesterton, no? Magaling na writer, poet, no? Sinabi niya yung kinote ko sa rito, sinabi niya may isang karakter, no, na ginawa siya. Ang pangalan ng karakter si Father Brown, sabi niya, we are on the wrong side of the tapestry. Alam niyo po yung tapestry, lagi po example ng mga pare ito eh. Ayun yung ginaganchilyo. Sa likod po, makita nyo maraming magulo. Pero sa harapan, malinis. Ng ginanchilyo nyo, klarong-klaro, no? Kasi sinabi G.K. Chesterton, sa maling tapestry, maling tingin. Nakikita lang natin yung gulo, yung gusot. Pero si God, nasa right tapestry. Nakikita ng God kung ano ang magandang mangyayari sa iyo. No? Tapos diniretso niya. Often we see only the nuts, the snarls, and the frayed underside. Yung mga magugulong ganchilyo. The side he is weaving into a beautiful work of art. So sa ating human frailty, gumagawa si God ng beautiful art. No? Ayun po yung nagagawa ng grace, no, sa ating salita, no? Kasi poetic na si G.K. Chesterton eh. Sabi niya, tignan natin lagi ang God's point of view. No? Madalas nating makita ang ating human frailty. Hindi natin nakita ang God's grace for God to make out of our life. Makikita natin at the end of our life, no? We may not always know what the master artist is doing in our lives. Maring hindi natin makita kung anong ginagawa ng master artist, no? Ang God sa atin. But the important thing is, He does. May ginagawa ang Diyos sa ating buhay, no? Kaya siguro, maganda po tignan yung mga ganung bagay habang pinag-uusapan po natin human frailty, no? Yung mga sinare po ni Ate Emily, lahat po tayo meron nito, no? No? Sabi nga ni St. Thomas Aquinas na i-share ko sa inyo, sabi niya, temptation natin, nasa 4 lang yan, sabi niya. Temptation to fame, to wealth, power, and pleasure. Kung gusto niyo puro pleasure, yon, mga lust and everything, no? Wealth, yan, nakaw-nakaw, ang loko ng tao, power, yung patay ng patay. Kung nanood ka na doon, no? Yung EJK, no? Puro patay. Kaya sinabi ni Chis Escudero, walang puwang
Sa Pilipinas, ang mamamatay tao. Yung power. Para ma-achieve mong power, kailangan pumatay ng tao. No? Mga iba-ibang paraan para gumawa ng power. Iba-ibang paraan eh. Tapos yung fame para maging sikat ka. Sabi ni St. Thomas Aquinas. So, apat yun. Human frailty po yung human frailty. Lahat po tayo meron ganyan. Degree-degree lang. Yung mga iba mas prominent sa kanila yon. Mga iba hindi gaano. Pero lahat po tayo subject sa human frailty. No? That is the effect of original sin. Sa ating kung may time kayo, meron ba pakibasa nga po Romans 7 23 to 25. Kung meron po kayo yan, pakibasa po kayo bago ko idiretso, no? Romans 7 23 to 25, no? O, kung Tagalog man o English, pwede. Romans 7 23 to 25. Para maipaliwanag po natin human frailty, no? Effect po kasi ito ng original sin, eh. Romans 7 verse 23 to 25. Siya medyo hirap yung mata ko eh. Pero sabi O, sige. dito, sa English, but I see a different law. Ano? But I see a different law at work in my body. A law that fights against the law which my mind approves of. Di ba yun? It makes me a working. Di siya pakihirap basa. Ang Pwede. Bible ko. Ito ang Tagalog, ma'am. O, sige. Kaharap ko raw may Tagalog, Bishop. May Ito po ang nakabasa po. Tagalog. Katapwat. Pwede na buksan. Katapwat, Tagalog po, no? Okay po. Katapwat, kung ang hindi ko ibig ay, at kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. 21, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Ako sa 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Dadapuat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan na kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong kabatayan? At yung last po, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong Okay na po. Okay na po. ang Bishop. Salamat po. Okay. So, ang sinasabi lang po dyan ni St. Paul, ang banal na kasulatan, hindi niya maintindihan ang sarili niya. Meron siyang gustong gawin na tama, pero hindi niya ginagawa. Yung ayaw niyang gawing mali, kanyang ginagawa. Who can save me? Sabi ni St. Paul. Sino magliligtas sa akin sa ganong aking kalagayan? At sinabi niya, thanks be to God through Christ Jesus. Kaya ang solusyon po sa ating human frailty ay si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, aside from perfect God, He is perfect man. No? Kaya yung tama po sinabi nyo, no? Entrust ourselves to Jesus, no? Ayun yung sinasabi po ni Ate Emily sa mga solusyon. We believe whatever Jesus says. And we entrust our lives to Jesus, no? So, sa Romans 7:23 to 25, nakalagay po yung kondisyon natin, human frailty. At hindi tayo po maliligtas dyan kung hindi kay Jesus Christ, no? Meron pa dyan, magbasa, 1 Corinthians 4:16, tungkol sa physical aging natin. 1 Corinthians 4:16. Meron po sa inyo, iba pa dyan, nagbabasa, maganda po, pag nag-ano po tayo, nag-Bible study, meron po tayong dalang Bible, English o Tagalog po, para madali po yung ating sharing. 1 Corinthians 4:16. 1 Corinto 4:16. Tagalog, Bishop.
Oh, Basahin kahit po Tagalog ninyo po, ito. Tagalog pa. Oh, yun, nabasa ni ate. Oh. Ipinamamanhid ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. 17. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo ni Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ay ang sa inyo'y magpapaalala ng aking mga daang mga kaibigan. 1 Corinthians 4:16 po. 4:16? Oo, 16 lang. 4:16, no? Corinthians 4:16. 1. Oo. Yan, 2 Corinthians. ipinamamanhid No, ko 2 nga sa Corinthians. inyo na kayo'y maging mga Tingnan mo na. tagatulad sa akin. Checking ko. Yun lang, 16 lang. 1:4. 1 Corinthians. Ay, hindi 1 pala 1 Corinthians, 2 Corinthians, no? 2 Corinthians 4:16. 2 Corinthians. 2 Corinthians 4:16. Kaya nga hindi kami naghimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Yun lang. Yun. So even though our physical body is aging, mahina na, ang ating panloob, our inner life is being renewed day after day. No, 2 Corinthians 4:16 nakalagay po diyan, even though our physical body is decaying. No, unti-unti nang matay tayo ang ating mga pangkatawan, subalit our inner life is being renewed day after day. So, halimbawa, ako 68 na, ngayon may sakit po ako ngayon, no? May laryngopharyngitis ako, 3 days na po ako nag-antibiotics. May mga plema ako, may mga ubo, no? Naramdaman ko na, kasi dati pag may sakit ako, kayang-kaya ko eh. Ngayon, iba na, pag tinagkakasakit ako, matindi. Tumatagal at malaki epekto sa panghihina ng katawan ko. No? That's part of our human frailty. Pero ang sabi ng Word of God, even though your physical body is decaying, your inner self is being renewed day after day. Araw-araw, dahil sa ating ugnayan kay Lord, ni-renew niya ang ating panloob na kaluluwa, no? Opo, no? Oo. At ang magandang tandaan po yan, tayo may mga edad, no? Ate Emily, no? 68 na tayo. 2 Corinthians 4:16. Kasi our body is decaying. No, talagang patungo tayo dyan eh. Pero our inner self is being renewed day after day. Ayun po yung relationship natin kay Lord. So kahit nagdi-decay, unting-unti nawalan tayo ng ating pag-iisip, ng ating mga memory, ng ating physical strength, ng ating emotional stability, nagiging madamdamin na, sabi niyo, nagiging sensitive. No, mga human frailty po lahat yan. Pero dahil may relationship tayo kay Lord, ang inner self natin, ni-renew niya everyday. Ayun po ang halaga ng relationship natin kay Lord. No? So siguro sa ating mga may edad na, no? Kasi mga may edad na rin dyan, mga 60 na, mga senior citizen na, no? I-memorize nyo po yan, 2 Corinthians 4:16. Biro mo ngayon, nakalimutan ko, akala ko 1 Corinthians 4:16. dati alam ko yan eh. Mahina na ako. Nag-decay na yung memory ko rin eh. No? Kaya ni-record ko na sa YouTube. Kasi darating ang time, makakalimutan ko na yan. Oo. Kaya part ng human frailty po yan, tanggap ko na yan. Sabi nyo, accept, no? Pero yung ating inner life, ni-renew everyday. Sabi nyo pa ni Sister Emily sa last part, accept God's promises. Ay, na-promise si Lord eh. I will renew your inner life daily. Araw-araw. Habang ikaw ay naagnas, mahina, pag pupunta sa CR, nakakapit na, hindi na makarating sa CR, umiihi na. Naranasan na po natin yan, mga kasamahan ko, ganyan na rin, no? Nagdidicay tayo. Pero sinabi ni Jesus sa 2 Corinthians 4:16, even though our body is decaying, our inner life is being renewed day after day. Araw-araw, pinangako ni Jesus yan. Kaya sinabi nyo nga, hold on to God's promises.
Accept God's promises, no? Siguro yun, siguro, pinakamagandang message sa akin ni Lord sa sharing ni Ate Emily, no? Accept God's promises. I will renew you day after day. Ang ganda. Pangako na yan. Habang nagdi-decay na tayo. Habang nagdi-decay, no? Kaya, kung tumagal-tagal pa ang buhay ko, magdi-decay na rin ako. Maaaring hindi ko na makilala. Di ba? Mga ibang tao, hindi nakilala yung ibang tao eh. Nagkakaroon ng dementia na. Pero yung inner life mo, kahit nasa ganung stage ka, the Lord will always renew. Pangako po na yan. Tanggapin natin, no? Kaya, ano po yan, no? Kasi ito po yung nangyari sa atin, no? Sa pamphlet na sinulat ko, no? Nagaling naman sa Catechism of the Catholic Church, no? Nung tayo po inilikha, God gave us 3 spiritual gifts before the fall of Adam and Eve, no? Yung 3 gifts na yan na binigay sa atin ni God, una, infused knowledge. So si Adam and Eve, meron silang enlightened understanding. Kaya nga si Adam, di ba? Kung ano ipangalan niya sa mga animals, ayun na, ang katangian ng animal. Di ba binigyan niya ng pangalan yung mga animals. Meron siyang infused knowledge. Yung knowledge natin, hindi infused eh. Nag-aaral tayo. Kailangan natin mag-grade 1, grade 2, grade 3, mag-college, mag-doctorate, mag-MA. Pero si Adam and Eve, kung hindi siya nagkasala, lahat tayo po may infused knowledge. Ayun po yung spiritual gifts na binigay sa atin ni God before the fall of Adam and Eve. Pangalawang gift na binigay ni God kay Adam and Eve, the control of the passions. Yung weaknesses mo, yung passion mo, kontrolado mo. Kunyari, magalitin ka dahil meron kang gift na control mo ang passion mo, control mo lahat yan. Kung meron kang tendency sa power, fame, wealth, and pleasure, makokontrol mo. Ngayon, nagkasala si Adam and Eve, nawalan tayo ng control doon. Kaya we need God's grace para makontrol uli yun. Kaya nga sinabi ni St. Paul, what a wretched man I am. Nakalagay, Romans 7. Pag nilayan po nyo, Romans 7:23 to 25, no? What a wretched man I am. Who can save me? Sabi niya, thanks be to God through Jesus Christ. Because of Jesus Christ, we can have control of our passions. Pangatlong binigay sa atin na supernatural gift ni God, the immortality of the body. Alam niyo po, Ate Emily, yung mga babae, pag nanganak, nasaktan sila. Kung hindi po nagkasala si Adam and Eve, ang panganganak nyo ay walang sakit. Yung po yun. Ganun Immortal talaga, yung katawan natin eh. Pero Bishop, So bago po, kung hindi po nagkasala, bakit po Bishop sinasabi na up to the 4th generation, dala mo yung kasalanan ng mga ninuno natin? ano po yun, ang actually, hindi lang 4th generation yan, kahit na ilang generation yan eh. Ang ibig sabihin lang, yung effect ng sin, halimbawa, I'll give you an example, no? Kunyari, halimbawa, yung lolo ko, ko, babaero yun eh. Tapos yung mga lolo ko, babaero din. Yung mga tiyo ko, hindi lang 4th generation eh. Puro babaero. Ang daming mga anak sa labas. Halimbawa, yung papa ko, yung kanyang dami niyang kapatid sa labas eh. Pero yung nanay niya pinakasalan ng papa niya. Hindi lang po 4th generation. Tuloy-tuloy yun hanggang di ma-stop. Hanggang di ma-stop ng isang tao dyan na magbigay ng example. Ganun po mangyari. So pwedeng halimbawa, ma-stop yun. Pwedeng ma-stop yung kasalanan na yun.
pwedeng ma-stop yung kasalanan na yun. Opo, basta may isang tao na rin kay Lord. Magbibigay siya ng example na mali pala yun. Kaya marami susunod na. Ganon din yung mga iba. Kunyari, merong nagpare, kunyari lang. Maraming mga kamag-anak din o mga pamangkin na magpapari din. Ganon yun. Halimbawa sa mga sakit, no? Sa father side ko, lahat yung namamatay maaga eh. Wala pang mga 50. Patay na. Puro heart attack, tsaka stroke. Bakit? Kung kumain ng mga baboy taba, pag pinagbawalan mo, lalo kakain. Kasi mayaman po sa papa ko dati nun eh. Lagi sila may hamon. Araw-araw yan, hamon. Nag-break yan ng papa ko. Papa ko, alam niya, mamatay siya mga days of 50. Nagbago siya ng diet at days of 50. Nabuhay siya hanggang 90. Mga ibang kapatid ko, mga ibang kamag-anak, gumaya sa kanya. Healthy diet. Ayun po yun. No? So yung mga good examples natin, mga kamag-anak natin at yung mga kapitbahay siguro, makakilala, pag nalaman yung mga good examples natin, paano sila maingganyo rin? Halimbawa, yung lola ko, madasalin. No? Yung mga lolo ko, galit na galit sa mga pari yan eh, dati. Mga praile, alam na makalukuhan ng mga praile nun. Hindi sila nagsisimba. Galing sa simbahan. Pero yung lola ko, tuloy-tuloy na magsisimba. Kahit nilait siya ng kanyang asawa. Dasal lang. Tapos, namana ng mga papa ko yun. Tapos yung papa ko, namana namin yung kanyang spiritual life. Papa ko lagi nagsisimba, gumagawa ko ng paraan para lahat tayo magsimba. Ganun po, mga example po yun, no? So, ayun po yung the power of good examples, no? Ayun po yung nagagawa ng faith natin, no? Mga iba sabihin nung nakilala, di ba, give me an example na merong isang lasinggero na lalaki, no? Naikwento niya to eh. Ayaw niya na umuwi sa bahay at ayaw din ng pamilya umuwi sa bahay. Kasi pag umuwi sa bahay, ang gulo-gulo. Mura siya ng mura, nambubugbog siya. Pero nung nakilala niya si Jesus, gustong-gusto niya na umuwi at mga anak niya, yung asawa niya, gusto na rin siya umuwi sapagkat nagkaroon ng love sa family. Kaya sabi nung lalaki, nagpatotoo siya, maaaring wala ako ganong alam sa pananampalataya. Pero yung ginawa ni Jesus sa akin, na bago ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya. So yung human frailty niya, lasinggero, nambubugbog ng pamilya, lahat po yun nawala dahil kay Jesus. Siya sabi ni St. Paul, what a wretched man I am. Who can save me? Thanks be to God through Jesus Christ. Si Jesus talaga, si Jesus. Kaya, lahat po tayo maraming fears. Lalo tayo pa nagkakaedad, no? Kasi pa nagkakaedad ka, nawala ka ng control sa maraming bagay. Kaya very po sa atin ang ating madalas na temptation, yung fears natin, mga anxieties. Dahil pag tumatanda tayo, nawala tayo ng control. Ngayon, if we entrust ourselves to Jesus, kayang i-handle ang fears and anxieties. Kasi we know that Jesus is in us. Kaya we receive Jesus in the Eucharist. You are receiving God. You are receiving the strength of God. You are receiving the power of God. No, you are receiving the protection of God. You are receiving the care of God. Kaya yung ating mga anxieties, lahat ng mga elderly, ay kayang i-handle. We are decaying physically, but inwardly, we are being renewed day after day. No, ayun po yung pangako, Nanay Lucy sa inyo, no? Sa pagtanda nyo. Maraming fears, maraming anxieties, dahil wala tayong control halos eh. At hindi tayo binibigyan ng attention na. Nawawalan ng attention natin, di ba? Naging sensitive and everything. Oh, who will take care of me? Nakalagay sa Old Testament, even in my gray hair,
God will take care of me. Yung sabihin sa aking pagtanda, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Pangako na yan. Accept His promise. No? So, ito po yung gifts na binigay sa atin. Kasi kung hindi po tayo nagkasala si Adam and Eve, yung immortality of the body natin, pag namatay tayo, dapat natutulog lang tayo. Kasi dapat hindi tayo magkakasakit din eh. Kasi sickness kasi, effect ng sin yan. Yung sickness natin, Wisdom 2:24, no? It was because of the envy of the devil that death came into this world. No, inggitero yung demonyo eh. Dahil mahal na mahal tayo ni Jesus, dahil nagkatawan tao siya, sa inggit ang demonyo, ipinasok niya ang kamatayan, ang mga sakit natin. Kung di nagkasala si Adam and Eve, wala tayo dapat sakit. Pero nangyari yun eh. Kaya may topic tayo, redemptive suffering. Yung suffering natin, gagamitin ni Jesus para ma-conform tayo sa kanyang image. Jesus wants to live His cross in us. Kaya even in our suffering, kasama lagi natin si Jesus, no? Kaya kung di nagkasama, pero nawala na to eh. Immortality of the body, dapat pag namatay tayo, pipigit lang tayo, tapos nasa heaven na tayo. Ganun lang dapat yan eh. Pero, ito po yung nawala sa atin, no? Because of the sin of Adam and Eve, no? Infused knowledge, the control of the passions, tsaka the immortality of the body. Pero sinabi ni St. Paul, no? Sa Romans 5, verse 20, where sin abounds, grace abounds all the more. Ayan po ang panlaban, no? Where sin abounds, grace abounds all the more. Kasi nakalagay sa Galatians 6:7, no? What you sow is what you reap, no? Kung ano tinanim mo, inaanihin mo. Lahat naman tayo nag-aani sa kasalanan eh. Kaya aanihin natin ay kamatayan. Pero, Romans 5:20, pinorek yun. Binigyan ng pag-asa. Kahit naghasik ka sa kasalanan, naghasik ka sa kahinaan mo, the grace of God is greater than what you have done. Ayun po ang good news. Ayun po ang good news ni Jesus sa atin. Kaya napakaganda po ng Bible study natin. Yung Bible study natin, this is the good news about Jesus Christ sa ating buhay. No? Ngayon, may sakit ako. Talagang ganito nangyari. May part ng pahihuman eh. Oh. Pero, I join this with the suffering of Christ, so redemptive suffering. Tapos, pinagdarasal ko yung mga nasa hospital. Ang prayer ko Lord, ease their sufferings and be with them in their sufferings. So, ayun po yung parang pinaalala uli sa akin. Alam mo si Father, Jesse, bago siya namatay, 2 weeks bago siya namatay, nag-uusap kami. 2 weeks bago siya namatay, everyday siya sa Blessed Sacrament, nagdadasal siya. Tapos everyday, sabi niya, Tol, pinagdadasal ko lahat ng kakilala ko. Individually pinagdadasal niya. Intercession. Ako ngayon, sa sakit ko, pinagdadasal ko at may sakit. Ngayon, may kaibigan kami ni Father Efren de Guzman since 1979. Si Ate Minyang, no? Taga-Tagig siya, no? Pero sa Canada siya ngayon. Sabi ng doktor, masama na niya, tama niya, baka mamatay na. Nagkakaroon kami ng prayer brigade every 3 o'clock, 6 o'clock, tsaka 9 in the morning, no? Pinag-pray namin siya, no? Lord, ease her sufferings. Tapos kung will mo na, kunin mo na. Kung hindi, bring healing to her. Pero most likely, matanda na kasi, 90 plus na eh. No? Nag-decay na. Pero yung promise ni Jesus, I will renew Minyang in her inner life. Lord, ikaw na ayun nagagawa ng prayer. No, ayun yung ginawa ni Father Jesse bago siya namatay. Lahat ng kakilala niya pinagdasal niya individually. No? Kaya kung ano man ang nararamdaman natin, gawin natin panalangin natin mga tao na nakakaramdam sa atin. No? Ngayon, pinagdasal natin lahat ng mga namatay, no? Yung mga santo at mga nasa purgatorio pa. Ipagdasal natin at is an act of charity, no? So, lahat ng mga misa natin, mga rosaryo natin, Divine Mercy Chaplet, pati itong Bible study natin, yung offer natin for the poor souls in purgatory,
and to glorify God for the lives of the saints. John 12:26, nakalagay po ron, if anyone serves me, my Father will honor him. Ayan po ang biblical basis, no? Pag ino-honor natin ang mga saints. John 12:26. Kaya sa linggo, kapistahan ni San Martin de Porres Church sa Bacoor. John 12:26. We honor San Martin de Porres because San Martin de Porres served God and God will honor him. No? John 12:26. No? Kaya napahaba sharing ko. Yung mga gustong mag-share pa, mag-share. Ang ano ko lang sa inyo lagi, sa human frailty natin, God is renewing us inwardly day after day. Do we accept that promise? Habang tayo ay naagnas na our human frailty, si Jesus ni-renew tayo day after day. Saan po nakalagay yan? 2 Corinthians 4:16. No? Nakalimutan ko na. Akala ko 1 Corinthians, pero 2 Corinthians 4:16. Okay po. Sige po. Pagdadasal po natin ang mga poor souls in purgatory and we honor all the saints, no? In particular, Lord, we pray for those who are in this prayer meeting, in this Bible sharing. Sister Jessica, the baby, Ate Edith, si Nanay Lucy, si Min, si Sister Rita, si Ate Emily, si Bishop Lito. May nabasa ko si Redmi Note 7, no? Kung sino man siya, pinagdasal po namin, Panginoon. At lahat po, Panginoon, mga nakinig dito, at yung mga makikinig sa YouTube, ano? Lord, we pray that in our human frailty, sa aming kahinaan, you are renewing us day after day. In Jesus' name, amen. Amen. The Lord be with you And and with with your spirit. your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless po. God bless. Thank you. See you on Sunday. See you on Sunday. See you Sunday. Okay, God bless po. God bless.